Shout out, Big Fish and Exotic Reptiles. So, good morning mga kahabi. It's been a long time, pero ngayon may bagong vlog tayo ngayon. So, pupunta tayo sa isang goldfish breeder ngayon dahil mag-aas tayo ng mga some tips. Tsaka papakita ko sa inyo si Chongloy, tsaka yung ibang isda natin before tayo pupunta doon. So, let's go! So, ito na si Chongloy. Medyo malaki na si Chongloy. You know. Female nga pala talaga si Chongloy dahil may black spot sa dorsal. Yan. Tapos, ito na yung binili ko. Yan o, malaki na yung cook niya. Medyo malaki na din to. Tapos, ito, female. Tsaka may nadagdag isa. Ito, parang luhan yung kulay. So, ayan. Tsaka, ito na yung mga ryoke natin. Malalaki na to. Ayan yung kamay ko. Yan. Yan, may mga ryokin tayo. Papalakihin natin to ng maayos. Mga 1 month old na yata to sa akin. Mas maliit pa to, no? Ngayon medyo malaki na. So yan lang muna yung ipapakita ko sa inyo. So ayun, tara pupunta na tayo. Magbibihis muna ako. Tapos yun, let's go. Hello, what's up mga kagigils? This is Angel Noyasap o mas kilala sa pangalang Bing Goldfish. Isa po akong goldfish breeder from Butuan City. Welcome po sa aking munting palaisdaan. So let's go! So ito po mga kagigils yung munting facility ko mga kagigils sa aking mga goldfish. So ayan mga kagigils, makikita nyo na parang nakadouble lang yung ko para space ko ma-maximize ko talaga. Makikita nyo naman mga kagigils kung anong kastada ng aking mga tank. Nakapatong lang yan sa aking trapan dahil para nga kahit pa paano, kahit maliit ang area ko, ma-maximize ko yung walang masyadong kalat. So ito mga kagigils yung mga breed ko na Godzilla line, oranda. Nag-final call kami kanina. So ito yung mga kailangan pang ilagay sa grow out pan. Dito muna siya ngayon. At ito pa yung first batch ng Godzilla line ko. Ito na lang yung natira. Kaya ayan, medyo grow out muna natin para medyo mas lumaki yung katawan. At ito naman itong kung kagigils, dito ko naman ito nilalagay yung mga breeders ko sa aking isang trapan na medyo malalim konti para mas madali silang lumaki at kapag condition din. Ito, paano ko pa ito mga kagigils, ayos pa kasi nag-crack siya. Delikado kapag malaking volume ng tubig ang ilagay natin dyan, baka puputok. So, ito yung mga rancho breeders ko mga kagigils. Ito yung KST line ko na rancho Kirin. KST line import. Ito yun, malapit na. Kinukondisyon ko ito mga kagigils. 4 na araw pa lang to dito. Siguro sa sunod na araw sasamahan natin to ng mga lalaki para yung hormones nila mga kagigils mahit na. Baka sa sunod na pinamagahan hahabulin na yan ng lalaki. So ayan. So yung mga oranda ko mga kagigils, mga male breeder ko na oranda. So yung male breeder ko na oranda, marami pa dito kaso hindi natin masyadong mahuli. Malayo mga kagigils. Ito yung kalik ko na male ko mga kagigils. Ito, nandyan pa sa ilalim kasi na nakapatong-patong itong mga tanks ko mga kagigils para hindi masyadong madumi tignan sa mga buyer natin. At ito naman yung na collection ko, mga dimikin, short tail ryukin at saka broad tail ryukin. Meron ding dimikin ko dito kagigils, female to, female. Collection ko lang to kasi kaya dito ko na sinasama-sama ko na.
Nagpakain ako sa kanila ng mga kagigils. Chubby Fix. So ito mga kagigils, ito yung reef tub ko o breeding container. Ito may laman to mga kagigils na cow rancho, maliliit. Yan na, hiniready ko yan kapag magka-breeding na tayo. Ready pa yung dalawa. So ito yung pintuan ng facility ko mga kagigils. Pag pasok niyo pa lang, makikita niyo na tong reef tub ko mga kagigils. At saka may dalawang trapan. Medyo malaki-laki dito mga kagigils, kaya dito ko nilalagay yung mga fry ko kapag mag-regrow o grow out. Kaya may laman yan, cow rancho. Itong dalawa, cow rancho to, ang mga laman dito mga kagigils. At ito yung ko mga kagigils, ito yung breed ko ng red white oranda na strength comb line. Dalawa to mga kagigils, kaya lang dito yung isa tumalon yung pusa dito mga kagigils. Ayun, shoot sa butas. Shoot siya dito mga kagigils. Patay lahat yung mga fry na nandito. Kaya yan, nilagyan ko na lang ng angel fish to. Ano nga ba mag-groom? Ito, step 1 mga kagigils. Kung ang pag-groom ko mga kagigils kasi sa ganitong tank, 4 feet 20 by 18, ang capacity ng isda na nilalagay ko dito mga kagigils is 3 to 4 fish lang, goldfish. Ito, hindi to grooming mga kagigils. Dito ko lang nilagay yun. Kailangan kasi mga kagigils, konti lang sila dito para hindi crowded yung isda natin. Malaking chance na mas mabilis silang lumaki. So ayan, ito water quality. Ganito ang ginagawa ko naman sa water quality ko mga kagigils. Every day, 20 to 30% ako mag-water change. Kailangan talaga mga kagigils pag mag-water change ka is kukunin mo talaga yung katulad ng mga tae ng mga goldfish natin. Kukunin talaga natin yan para mas maging malinis yung tubig natin. Step 3, feeding. Sa pag-feeding ko ng mga goldfish kong kagigils is as 4 to 6 times a day ako magpakain ng mga pellets mga kagigils. Not include na yung chubby fix or magnadap niya. Mosquito larvae din. Ganyan. Not include na yon. 4 to 6 times ako magpakain ng pellets mga kagigils. So ayan ang proper way of grooming. Naalam ko lang. Yan lang yung alam ko. How to breed goldfish. So ganito ang mga paraan ko mga kagigils sa pag-breeding ko. May natural breeding ako at saka meron ding hand spawning. So yan ang ginagawa ko sa aking pag-breeding mga kagigils. So paano ma-determine ang female at saka male mga kagigils? Ganito lang yan mga kagigils. Madali yan. Ito mga kagigils, kapag tingnan natin ng pictorial fins ng ating mga goldfish, lalo na ganito na kalaki, makikita natin yan kapag female, yung mukha niya mga kagigils, plain lang talaga yan. Wala kang makikitang mga feathers dyan sa mukha niya or dito sa pectoral fins niya. Yan ang pagkakakilanlan ng female mga kagigils. Pag male naman, makikita mo sa male mga kagigils, dito sa unang buto ng kanyang pectoral fins, yan, makikita mo dyan maraming stripe at saka dito din sa mukha may mga feathers. Sa pagkukondisyon ko mga kagigils is, ang gagawin ko mga kagigils, hiwalay ko yung female at saka male. Pakain ko sa kanila ng mga live food is hindi pareho. Yung male, 2 times a day ko lang pinapakain ng live food. Tulad ng chubby fix or magna o mosquito larvae. At saka yung female mga kagigils, 3 times ko yan pinapakain ng mga live food. At saka pagdating ng mga 8 to 10 days, isama ko yung male. Halo ko yung male doon sa female. Para yung hormones nila mga kagigils is parang mahit. Tsaka may na dyan, may tendency na dyan na hahabol na yung male mo sa female mo. Tsaka kinabukasan niya mga kagigils, pwede mo na yung i-breeding sa mga breeding inner mo. Ayan. Paano nga ba mag-select ng mga material grade? So ito, may example, mga example ako dito mga kagigils. Ito, mga
mga potentials to. Ito mga kagigils, makikita natin, mga maganda na talaga to. Bakit mahalaga tong material grade mga kagigils? Dahil makikita natin ito mga kagigils, material grade to. Bakit ko yan gustong gawing material grade balang araw mga kagigils? Dahil nakita ko sa kanyang finish is makapal. Makapal talagang yung mga finish niya mga kagigils. Tsaka yung tail niya 45 degree, tsaka plain. May isang fault lang to mga kagigils dito sa anal niya, pero konti lang. Kunting-kunti lang yung fault niya mga kagigils sa anal niya. Umusli siya ng konti, kaya ito mga kagigils, possible gagawin ko na lang tong breeding material balang araw. At saka itong tatlo mga kagigils, mga show potential to. Hindi ko to gagawing mga breeding material dahil pwede to isasali sa mga show. Kasi nga makikita niyo mga kagigils, yung mga finish nila ang titibay, mga makakapal talaga mga kagigils. Ito yung line na Godzilla. Godzilla to mga kagigils, yan makikita niyo mga finish nila mga kagigils, napakatibay mga makakapal yung mga buto. Yan mga kagigils.